Hello mga kasari, good morning. Happy Sunday po sa inyong lahat. So, ayan, ngayon lang tayo guys nag-vlog ng umaga. Samantalahin na po natin habang medyo maganda pa ang panahon pero parang pakulimlim na. So, ang topic natin for today's video mga kasari is ano nga ba yung mga disadvantage kapag order po natin yung mga paninda natin or hindi tayo mismo yung namili. So, ang dami guys, ang daming disadvantage. And itong lahat sasabihin ko ay lahat yan ay na-experience ko. At marahil na-experience din yan ngayon or ng iba pa nating mga kasari dyan kapag sila ay nag-o-order. Kaya yung iba, mas gusto talaga na sila mismo yung namimili kahit na medyo mahirap at nakakapagod. Kasi kapag ikaw mismo yung namimili, nakikita mo talaga yung mga items kung expired na ba, malapit na bang ma-expired, or kung ano yung mga depekto ng items para maiwasan mo, 'di ba? Kasi minsan guys, kapag nag-o-order tayo, parang sinasadya na ng mga naglalagay sa cart na yung malapit nang ma-expired, ganyan, tapos may mga yupi-yupi, may mga depekto yung items na ilagay sa cart para yun yung maibigay sa'yo. So, eto, yung tatalakayin natin guys, is yung mga disadvantage, mga na-experience natin kapag tayo ay nag-o-order. So, una sa lahat guys, bali siyam pala yung naisulat ko dito. Una, may mga items na kasama pero di mo naman in-order. Ang daming makaka-relate dito mga kasari, sobrang daming makaka-relate. Alam mo yung magtataka ka, parang hindi ko yata to order kapag dumating yung deliver at binuksan mo na si box. May bubungad sa'yo na items na, ay, hindi ko to order. Bakit may ganito? Parang yung nangyari sa akin, guys, na yung may chicheryang mahal, yung lace, guys, na chicherya. Sabi ko, hala, ako mismo nagdampot ng mga iniwan ko na lang. Tapos, for delivery na lang sa the next day. So, sabi ko, ay, hindi ko to dinampot. Siguro may naglagay nito. Siguro, akala mura-mura yung medyo pricey kasi yung chicheryang yun yung lace. So, hindi kasya siguro ang pera nung bumibili, kaya basta na lang ipinatong. 'Di ba guys, sa Pure Gold, kapag nag-aano sila ng mga order ng mga aling-puring member, nakasalansa na yung mga cart, 'di ba? Ipapunch na lang ng ipapunch. Siguro malapit sa doon na lang basta ipinatong sa nasaktuhan sa cart ko, kaya napasama sa delivery ng mga order ko. So, yun guys, yung pinaka disadvantage. Pangalawa, walang hangin yung mga chichirya. So, ang daming makaka-relate nito. Nakikita ko sa mga page ng may mga sari-sari store, talagang walang hangin yung nade-deliver sa kanila. Ang mga customer guys, ayaw nilang bumibili ng mga chichirya na walang hangin kasi iniisip nila makunat na si chichirya. Third, UP ang delata at butas ang mga condiments. Ito guys, sobra. Halos kada deliver sa akin, kahit alin, kahit kay Pure Gold, kahit saan, may mga UP talaga. Hindi maiiwasan kasi pinagpapatong-patong nila yung mga box. Syempre, binabagsak nila. Hindi naman yan dahan-dahan nilang ibinababa So, nayuyupi yung mga delata. May mga customer na okay lang, nabilhin nila yung may yupi. May mga customer na medyo, alam nyo na, ayaw nila nung may UP yung delata. Tapos, may mga butas. Ito guys, parati ko itong na-experience. Pag hindi patis, toyo, nabubutas po siya. Kasi pinapatungan po yung mga condiments na mabibigat. And kapag pinagpatong-patong sa delivery, na siya yung pressure, kaya pumuputok. At ayun, sumasabog sa mga paninda. At kailangan yun guys nating i-return para hindi tayo lugi. Kasi wala naman tayong kasalanan dun. So, yun guys, yung disadvantage. Yun yung pangatlo. And then, yung pang-apat is yung ibang nalalagay sa iyong mga na-deliver na items is malapit nang ma-expired. Eto guys, na-experience ko din to. Ibinalik ko kasi na lang 1 week na lang expired na. Yung lava cake yata yun. 1 week na lang, expired na. Slow moving sa akin ng lava cake. Hindi lang ako nagpapawala. Isang lang naman yun, isang balot. Isinauli ko. Kasi nga malapit nang ma-expired. So, inano ko yung concern na yon.
So, kapag mga ganun nga, tinatanggal na pala sa display yun kapag ganun nakalapit yung expiration. So, siguro pinagalitan yung ano, kasi hinanap yung naglalagay doon, yung nagsasalansan, yung dicer, nung mga biskuit. So, ayun, bawal kasi yun yung magdi-display sila ng mga malapit ng ma-expired. Kasi nga, 'di ba yung time na ano, mabibili ba yun agad, 'di ba? Lugi naman yung tindera. Panglima, kasama ang mga sabon sa pagkain. Ito guys, na-experience ko din po ito. Hindi ko na sasabihin kung saan ko in-order, ganyan. Yung nakahalo yung mga sabon, Sonrox sa mga pagkain. Tapos may one time, pumutok si Sonrox. Nabuhusan lahat ng noodles, pansit canton, nangamoy. Isinauli ko po yan. Kasi hindi po talaga pwedeng tanggapin natin yan at hindi tayo magko-complain. Malulugi po tayo at syempre para maayos din yung serbisyo nila. And next time, para maayos nila, 'di ba, sa susunod pa ng mga mag-o-order na hindi dapat isinasama yung mga sabon sa pagkain. Kasi nga kapag may ganong instances, ayun, pumutok, di nagkaamoy Sonrox yung mga pagkain. Dapat talaga binubukod ng box or nakalagay sa paper bag. Para in case nga na pumutok yun, nakalagay sa isang box, dun lang sa mga sabon tatapon, 'di ba mga kasari? Na-experience ko po yan, talagang hindi po talaga kanais-nais. Kasi alam niyo yung kailangan niyo na yung items para meron kayong maibenta, tapos may ganun pa, hindi naman natin pwedeng ibenta yun ng amoy Sonrox. So, wala tayong naibebenta kay customer kapag may bumili. Wala tayong mabebenta sa kanila kasi nga, imbis na nandiyan na, isinauli pa natin kasi nga nag-amoy Sonrox. So, ayun po, dapat talaga hindi po yun isinasama sa mga pagkain. So, yun guys, yung disadvantage talaga na ino-order natin kasi hindi naman natin nakikita yung pagpapak nun ng bagger. So, pang-anim naman mga kasari, durog yung mga biskuit. Ayan. May mga biskuit guys na sobrang bilis madurog. Like yung mga Hansel, Pita, Bravo. Yan po yung ambibilis talagang madurog. And may mga customer na talaga kapag bumibili, chine-check nila yan kung durog or buo. So kapag durog, pinapapalitan kasi yan ng customer. Ayaw nila ng durog. So hindi natin maibebenta. Kaya kailangan guys, tingnan din natin yung mga dinideliver sa atin. And kapag may concern kayo, huwag kayong mag-alinlangan na sabihin para ma-improve nila yung service nila guys. Diba? Yung trabaho nila para maayos at hindi na matulad sa iba. So, pang-pito naman mga kasari is kulang yung items or mali yung nasa resibo. Na-experience ko din po yan mga kasari, yung sa presyo, tapos kulang yung item, mali yung nilagay na item, mas mahal yung nilagay na item. Basta guys, sobrang na yung mga experiences ko na ganyan. Kulang yung items, pero yung nasa resibo, tama naman. Pero, kunwari, 5 yung order mo, 5 yung nasa resibo, pero 4 lang yung nasa box. Na-experience ko din po yan mga kasari. At talagang, kapag order kasi, ang hirap mag-complain. Mga 1 or 2 weeks pa yung bago masolusyonan yan. Kaya ang hirap talaga kapag order natin yung mga paninda. Pang-8 naman mga kasari is matagal ang delivery. Like, ito hindi ko para siraan si kagabi, inaantay ko guys yung delivery ni Pure Gold. Parang meron nang bibili guys, wait lang. So, ayan po mga kasari, let's continue. Meron lang pong nag-Gcash at bumili. So, ayun nga po, hindi ko para siraan si Pure Gold. Kagabi kasi, nag-aantay ako ng delivery. Kagabi dapat kasi or kahapon, yung delivery dapat ni Pure Gold. Pero hanggang ngayon, ay wala pa din po yung ating Nag-e-expect kasi ako guys, kasi yung mga items na nandoon ay kailangan ko na. So, nag-chat ako, para hindi na ako guys magantay kasi dapat before 8 ay close na ako So maaga kasi talaga ako nagsasara. Nag-antay ako hanggang lagpas alas 8, nag-chat ako, hindi sumasagot, tapos nag-reply isang beses, hindi pa daw yung mga nagdi-deliver, hindi nagre-reply. Ang sa akin naman guys, naman sila, kung made-deliver o hindi,
okay lang naman para hindi kami nag-aantay. Kasi kanina umaga yung isang tindahan nagtanong sa akin kung nag-deliver ba daw ang Pure Gold. Sabi ko hindi dumating. Nag-antay nga ako wala naman dumating. Buti na lang guys, hindi ako nag-antay ng matagal-tagal kasi mag-aantay pala ako sa wala. Kaya yun guys, yung hirap kapag tayo ay nag-o-order at pinapa-deliver natin yung mga order natin. Pero kapag tayo kasi mismo ang namili, syempre, mauuwi na natin yan, madi-display na natin, 'di ba? Hindi na tayo mamumroblema kung meron ba tayong may maibebenta kay customer, 'di ba mga kasari? So, ang pang-siyam at ang huli naman po mga kasari is mali ang nilalagay na items. For example, sa ML, ang order mo 200 ml, ang nilagay 350 ml. Order mo 100 grams, nilagay 200 grams. Parang ganun mga kasari. Nangyari na din to sa akin, nag-order ako ng toyo. Alam nyo ba naman, ang nilagay na toyo, yung galon, na as in ganyan galon. Na-vlog ko din yun mga kasari, kung maaalala nyo, galon yung nilagay nila ganyan. Wala namang bumibili sa akin ng galon-galon. Yung nagtitinda naman ng mga galon-galon, sa palengke yun. Walang nabili ng ganun kalaki dito sa mga sari-sari store, mga kasari. Kaya ayun, talagang di may iwasan yan kapag tayo ay nag-o-order. Kaya ang gagawin na lang natin mga kasari kapag may mga ganyang complaint tayo, huwag tayong mahiya na sabihin kung ano yung nasa sa loob natin, kung ano yung hinanaing concern natin about sa mga paninda na na-deliver sa atin. Kasi para ma-improve din nila guys yung trabaho nila. So yun lamang po mga kasari. Thank you so much for watching and happy selling po sa inyong lahat. Happy Sunday na rin po. Sana more sales to come po sa atin ngayong araw na to. Bye guys!